Kaya minsan mga minamahal, malaman natin na hindi pala lahat ng simple ay madali. Amen? Praise the Lord. Sa buhay natin mga minamahal, mauunawaan natin yan. Na minsan pala yung simple, hindi pala madali. Katulad ni Naaman, napakasimpleng utos pero hindi nagiging madali sa kanya. Amen? Bakit kaya nangyayari sa atin din yung ganon? Because of pride. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Yung utos mga minamahal ng propeta kay Naaman, sabi ko nga, napakasimple lang. Amen? Napakasimple para makamtan niya yung kagalingan na kanyang gustong makamtan. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ngunit dahil nga may pride, tumatanggi siya. Mga minamahal, ang gusto niya, take note, ang gusto niya, hindi yung gusto ng mahal na Panginoon. Ang gusto ni Naaman, mga minamahal, sa ilog pa, sa mga ilog pa ng Damasco. Amen? Ayaw niya sa Jordan River. Marahil, yung ilog ng Jordan, simple lang ilog. Gusto niya siguro yung magandang ilog. Amen? Sabi niya, hindi ba pwede sa mga ilog ng Damasco? Amen? Bakit sa Jordan River pa? Praise the Lord. Mga minamahal, ayaw niya sa Jordan River na sinabi ng propeta ng Diyos. Samantalang yung Jordan River, mga minamahal, malapit na sa kanya. Amen? Gusto niya pa, mga minamahal, yung ilog, mga minamahal, ng mga ilog ng Damasco. Yung mga ilog ng Damasco na kung saan, mga minamahal, kung gusto niya doon, ang gagawin niya, maglalakbay pa siya ng napakatagal. Amen? Marahil mga minamahal, kung dati ang sinasakayan nila kabayo lang, may karo mga minamahal, kung lalakbayin niya mga minamahal, yung Jordan River mga minamahal, yung Israel, mula sa Damascus mga minamahal, ilang kilometro, napakalayo. Amen? Baka hindi lang isang araw o mahigit isang araw pa ang kanyang lalakbayin bago siya makarating mga minamahal doon. Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, ayaw ni Naaman ng simple. Gusto niya, komplikado. Amen? Yung bang mahihirapan pa. Ang mahal na Panginoon, ayaw niya na siyang mahirapan. Amen? Ang propeta ng Diyos, ayaw na siyang mahirapan pa. Kaya nga may utos na. Pero si Naaman, gusto niya, komplikado pa. Ay, hindi, ayaw ko yan. Gusto ko yung medyo mahirap. Amen? Gusto ko yung may thrill, mga minamahal. Eh, ang gusto ng Diyos, simple lang. Yung simple, hindi magawa. Praise the Lord. Palakpakan natin na malakas ang ating dakilang Diyos. Di ba minsan ganito din po tayo? Amen? Na minsan mga minamahal, praise the Lord, mas gusto pa natin yung komplikado kesa mga minamahal sa simpleng pagsunod. Amen? Praise the Lord. Bakit po kaya, mga minamahal? Bakit po kaya, mga minamahal? Isa lang naman ang sagot. Dahil yung pride, gusto, may credit. May credit tayo. Amen? Praise the Lord. Gusto mga minamahal ng pride, may credit ka. Amen? Ayaw ng pride na mapunta lahat sa mahal na Panginoon. Amen? Gusto ng pride ikaw. Praise the Lord. Amen? Gusto ng pride, mga minamahal, ikaw yung mataas, ikaw yung makilala. Praise the Lord. Kaya nga ginagawang simple lang minsan ng ating dakilang Diyos. Amen? Yung kanyang inuutos sa atin. Kadalasan mga minamahal, magaan lang mga minamahal. Simpleng bagay lang ang pinapagawa ng ating dakilang Diyos sa atin. Amen? Ano yung simpleng bagay?
na minsan, mga minamahal, hirap na hirap tayo. Praise the Lord. Pag sinabi ng mahal na Panginoon, dahil alam niyang may kagalit ka, anak, magpatawad ka. Praise the Lord. Alam ng mahal na Panginoon eh. Amen? Ngayon, mga minamahal, magsasabi siya, mga minamahal, mangungusap siya. Simple lang ang paggagawa niya. Anak, magpatawad ka. Amen? Minsan, anong reaksyon natin sa ganung bulong? Amen? Bahala siya. Praise the Lord. Hindi dapat ganun. Kasi, alam na alam ng mahal na Panginoon na may pride tayo. Praise the Lord. Simple lang, mga minamahal. Ano pa, mga minamahal? Minsan, napakasimple lang ng pinapagawa ng mahal na Panginoon. Anak, manalangin ka. Praise the Lord. Anak, mag-pray ka. Anak, bago ka magtrabaho, mag-pray ka. Anak, bago ka pumunta ng school, manalangin ka. Anak, bago mo gawin yung bagay na gagawin mo, mag-pray ka. Minsan, anong ginagawa natin? Hindi na tayo nagpipray. Amen? Praise the Lord. Iniisip natin, kaya naman natin. Amen? Iniisip natin, wala namang mangyayari sa atin. Pero napakasimpleng bagay lang. Yung pinapagawa ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Anak, magsisi ka. Amen? Anak, repent. Pero, ang nangyayari minsan, pinapatigas pa natin yung puso natin. Ayaw nating mag-repent. Pero napakasimple lang ang pinapagawa ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ano pa? Anak, magpakumbaba ka. Amen? Anak, lapit ka sa kapatid mo, magpakumbaba ka. Pero hindi. Kadalasan, mga minamahal, ang nangyayari sa ibang Kristiyano, walang pakialam sa mensahe ng mahal na Panginoon. Simpleng mensahe, pero binabaliwala ng ibang Kristiyano. Simpleng pinapagawa ng mahal na Panginoon. Amen? Pero binabaliwala ng ibang Kristiyano. Anak, tumigil ka na sa kasalanan. Anak, magpakainit ka na sa paglilingkod. Anak, huwag kang magliban. Kung titingnan natin, mga minamahal, mga simpleng utos lang ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Pero ang katotohanan, sabihin man natin o hindi, doon tayo nahihirapan sa mga simple kadalasan. Amen? Palakpakan natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Praise the Lord. Bakit tayo nahihirapan? Dahil may pride. Amen? Yun ang palagi, mga minamahal. Mismo sa ating sarili. Kausapin natin mismo, mga minamahal. Mahal na Panginoon. Ikaw at ang mahal na Panginoon mag-usap. Ako ang mahal na Panginoon ang mag-usap. Amen? Nakikita tayo ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Ano pong sabi ng James chapter 4, verse 6? Pakibasa po. Dito po sa aklat ni Apostol Santiago, Kapitulo 4, ang talata po ay 6. Ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya, kaya't sinasabi sa ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Palakpakan natin ng malakas ang ating dakilang Diyos sa buhay. Amen? Anong sabi, mga minamahal, sa banal na kasulatan? Sinasalangsang ng mahal na Panginoon yung mga nagmamalaki. Praise the Lord. Kaya minsan, makita natin, tagal na natin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, parang, mga minamahal, hindi pa tayo, mga minamahal, pinagpala? Nasasabi natin, mga minamahal, ba't yung iba pinagpala? Ba't ako hindi? Amen? Praise the Lord. Pero ang totoo niyan,
Wala namang hindi pinagpala. Pinagpala tayong lahat. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Mga minamahal. Kaya, makita natin mga minamahal, ang sabi sa Biblia, ang Diyos nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Amen? Yung blessing pala, nandun mga minamahal, sa pagiging humble. Praise the Lord. Wala doon sa pride. Tingnan niyo po mga minamahal. Sa verse 13, malapit na tayong magtapos. Sa verse 13, ang sabi mga minamahal sa banal na kasulatan, at ang kanyang mga lingkod ay nagsilapit at nagsipagsalita sa kanya at nagsabi, Ama ko, kung ipinagawa sa iyo ng propeta ang anumang mahirap na bagay, hindi mo ba gagawin? Gaano nga kaya kung sabihin niya sa iyo, ikaw ay maligo at maging malinis? Amen? Yung simpleng utos mga minamahal na maligo ka para maging malinis ka. Praise the Lord. Minsan kahit sa pamilya natin, yung mga anak natin, minsan sabihin natin, anak, maligo ka para malinis ka. Minsan umaabot pa ng kinabukasan. Amen? Praise the Lord. Na kung saan mga minamahal, simpleng utos, pero mga minamahal, minsan pala napakahirap sundin. Amen? Minsan napakahirap palang gawin mga minamahal. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, salamat sa mahal na Panginoon. Yung sa buhay ni Naaman, buti may kasama siya. Amen? Yung sinabi ng propeta, ipinaalala uli sa kanya. Habang naglalakbay sila. Ang sabi mga minamahal ng kanyang mga alagad, Ama ko, kung mahirap yung pinapagawa ng propeta, kung gagaling ka naman, hindi mo ba gagawin? Amen? Kung sabihin niya lang, simpleng utos lang, Ama ko, nang sasabihin niya, maligo ka la at para maging malinis ka, hindi mo ba gagawin? Amen? Natauhan si Naaman. Praise the Lord. Natauhan ngayon si Naaman, mga minamahal. Habang naglalakbay na sila, siguro pauwi na sila. Kasi, nagalit siya, nagtatampo siya. Kasi nga yung expectation niya, hindi ganun yung nangyari. Amen? Alam niyo po mga minamahal, ang himala, nagsisimula pala sa pagsunod. Amen? Yung miracles pala, kahit sa buhay natin, paano yan magsisimula? Paano yan mga darating sa buhay natin? Magsisimula yan pala kapag sumunod na tayo sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas ang ating dakilang Diyos. Nung matauhan si Naaman, sinabihan siya ng kanyang mga alagad. Anong sabi sa verse 14? Ang sabi, nang magkagayoy lumusong siya at sumugbong makapito sa Hordan, ayon sa sabi ng lalaki ng Diyos, at ang kanyang laman ay nagsauling gaya ng laman ng isang munting bata, at siya'y naging malinis. Amen? Nung sumunod si Naaman, mga minamahal, sa propeta, sa sinabi ng propeta, mga minamahal ng ating dakilang Diyos, ang nangyari mga minamahal, gumaling siya sa kanyang karamdaman. Amen? Pero bago yan, bakit nung una hindi siya gumagaling? Amen? Bakit nung una hindi siya gumagaling, mga kapatid? Kasi nung una, nagkaroon siya ng galit. Amen? Pangalawa, mga minamahal, nagreklamo na siya. After niyang magkaroon ng galit, nagreklamo na siya, mga minamahal. Praise the Lord. At mga minamahal, isa pa, mga minamahal, kung bakit hindi gumagaling si Naaman. Noon kasi, mga minamahal, ang ipinagmamalaki niya lang, yung kanyang sarili. Amen? Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos.
Mga minamahal, pero nung sumunod siya, mga kapatid, amen, sa simpleng utos, yung kanyang ketong, pinagaling ng mahal na Panginoon. Amen? Pinagaling ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Mga minamahal, ang importanteng katotohanan na dapat nating malaman, kung saan siya, mga minamahal, sumugbog, sabi nga ng 7 times, doon sa Jordan River. Hindi po yung Jordan River ang nagpagaling sa kanya. Amen? Wala namang kapangyarihan yung ilog, mga minamahal. Praise the Lord. Mga minamahal, kundi, mga minamahal, ang nagpagaling sa kanya, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord. Hindi naman yung propeta, mga minamahal. Yung propeta ng Diyos, ginamit ng mahal na Panginoon para magsabi sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos. Ibig sabihin, mga minamahal, yung himala na gusto nating mangyari sa buhay natin, amen, nakakabit pala yan doon sa pagsunod natin. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya anong sabi ng John chapter 2 verse 5? Pakibasa muna po. Dito po sa Ebanghelyo ng San Juan ang kabanatay 2 at ang talatay 5, ito po sinasabi, sinabi ng kanyang ina sa mga alila, gawin ninyo ang anumang sa inyo'y kanyang sabihin. Amen. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, sabi mga minamahal, sa John chapter 2 verse 5, gawin ninyo ang anumang sa inyo'y kanyang sabihin. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, anuman ang ipag-utos sa atin ng mahal na Panginoon, gawin natin. Amen? Kasi nandun sa pagsunod, yung gusto natin, mga minamahal, makamit sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Yung first miracle ng mahal na Panginoon, saan nangyari? Mga minamahal, sa John chapter 2. Amen? Noong mga minamahal, yung first miracle ng mahal na Panginoon, nandyan, mga minamahal, nung dumalo siya sa kasalan. Praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, kadalasan pala, mga kapatid, nasa pagitan ng problema at himala. Ulitin ko po, kadalasan pala, mga minamahal, nasa pagitan ng problema at himala, yung napakasimpleng pagsunod. Ano pong ibig kong sabihin, mga kapatid? Ibig sabihin, mga minamahal, bago malutas ang problema, bago malutas, mga minamahal, yung ating problema, bago magkaroon ng tunay na pagbabago sa ating buhay, mga kapatid, kinakailangan pala, matapat ka munang sumunod sa mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Kinakailangan pala, mga minamahal, kinakailangan maging matapat muna tayo sa pagsunod sa mahal na Panginoon. Then, susunod yung mga himala ng mahal na Panginoon. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, nandun sa gitna. Yung hinahanap nating kasagutan. Amen? Kasi meron tayong problema. Gusto nating maghimala ang mahal na Panginoon. Meron tayong gustong mabago sa ating buhay. Mga minamahal, meron tayong ayaw sa ating buhay na gusto nating mabago, mga minamahal. Tumatalon tayo. Dapat pala, may gusto tayong mabago, sumunod tayo sa mahal na Panginoon. Meron tayong, may gustong pagalingin ng Diyos sa buhay natin. Gusto natin gumaling sa ating karamdaman. Anong susunod? Sumunod tayo sa mahal na Panginoon. Then, susunod yung himala. Susunod yung gusto, mga minamahal. Yung gusto na, yung prayer natin. Amen? Hindi siya tumatalon. Problema, himala. Ang nangyayari pala, dapat, ang ginagawa natin, pag may problema ka, may trials, mag-pray ka ng gusto sa mahal na Panginoon. Habang nag-pray ka ng gusto, darating yung time, papasok yung himala. Papasok yung mga kasagutan sa iyong mga panalangin. Amen? Hindi siya nababypass, mga minamahal. Praise the Lord. Hindi naghihimala ng walang pagsunod. Amen? Hindi mababago ang buhay ng walang pagsunod. Amen? Kung bakit hindi sumusunod? Kasi may pride.
Pero mga minamahal, ang sinasabi ng banal na kasulatan, kapag pala ibinaba natin ang ating pride, amen, dito natin mas lalong nakikilala ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Dito pala natin siya mas lalong nakikilala. Amen? Kaya, tingnan niyo po, after gumaling ni Naaman, after niyang matanggap yung prayer niya, mga minamahal, yung gusto niya, mga minamahal, na maalis sa buhay niya, anong sumunod na nangyari? 2 Kings chapter 5 verse 15, ang sabi po dito, at siya'y bumalik sa lalaki ng Diyos, siya at ang buong pulutong niya, at naparoon at tumayo sa harap niya, at siya'y nagsabi, narito ngayon, aking talastas na walang Diyos sa buong lupa, kundi sa Israel, isanasamo ko ngayon sa iyo na tanggapin mo ang kaloob ng iyong lingkod. Amen? Nung una, mga minamahal, ang kilala lang ni Naaman yung sarili niya. Pero nung ibinaba niya yung kanyang pride, nakilala niya ang Diyos. Amen? Nakilala niya ang Diyos na gustong ipakilala sa kanya matagal na. Nakilala niya ang Diyos, mga minamahal, na sinasabi nung alipin, mga minamahal. Amen? Nung una, mga minamahal, ayaw niya. Tumatanggi siya, mga minamahal. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Bago nakilala ni Naaman, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang kilala niya lang yung kanyang sarili. Ang kilala niya lang yung kanyang posisyon. Ang kilala niya lang, mga minamahal, yung kanyang kapangyarihan. Amen? Pero pagkatapos ng himala, nakilala niya ang tunay na Diyos. Palakpakan natin ng malakas ang ating dakilang Diyos. Ngayon, mga minamahal, bago tayo magtapos, ano-ano ang mga mensahe na ating makukuha sa ating aral? Amen? Praise the Lord. Mga minamahal, una, ang pride, sabi nga, isa yan sa pinakamalaking hadlang sa mga himala. Amen? Yung yung gusto natin mangyari, mga minamahal, sa buhay natin, kung bakit hindi naghihimala, kasi may pride. Amen? Kung bakit hindi kumikilos, mga minamahal, ang kapangyarihan ng Diyos, dahil may hadlang. Praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, ang Kristiyanong puno ng pride sa kanyang buhay, mga minamahal, hindi yan marunong makinig. Amen? Praise the Lord. Meron ba tayong kilalang ganon? Na kapag sinabihan natin, tinuruan natin, mga minamahal, galit pa, mas marunong pa. Praise the Lord. Hindi niya nakikita, mga minamahal, sa kanyang sarili na puno na siya ng pride. Amen? Kaya makita nyo, ang Kristiyano, mga minamahal, kahit Kristiyano na, pero punong-puno pa rin ang pride sa kanyang buhay, hindi yan marunong makinig. Amen? Ang Kristiyanong, mga minamahal, ibinaba ang pride, sumusunod po yan. Marunong po yang makinig. Amen? Kaya makita natin, mga minamahal, minsan, mga minamahal, meron pa tayong gustong mabago sa buhay natin kahit matagal na tayong naglilingkod sa mahal na Panginoon. Pero dahil puno tayo ng pride, mga minamahal, amen? Mahirap baguhin ang taong puno ng pride. Amen? Kailangan ibaba muna yung pride. Alisin yung pride bago natin matanggap yung pagbabago. Praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Amen? Kahit mga minamahal sa karamdaman, kapag puno tayo ng pride, ayaw nating magpakumbaba, mahirap tayong pagalingin ng mahal na Panginoon. Nakita niyo yung nangyari kay Naaman? Dahil punong-puno na siya ng pride, mga minamahal, hirap na hirap siyang gumaling sa kanyang karamdaman. Pero nang siya'y nagpakumbaba, mga minamahal, kaagad-agad, natanggap niya ang kanyang kagalingan mula sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas ang ating dakilang Diyos. Ano pang aral na ating makukuha?
Hindi tinitignan ng mahal na Panginoon kung magaling tayo. Amen? Hindi yan ang tinitignan ng mahal na Panginoon. Hindi tinitignan ng ating dakilang Diyos kung matalino tayo, mga minamahal, mayaman ba tayo, may posisyon ba tayo, mga minamahal. Ang hinahanap ng mahal na Panginoon, ang gustong makita ng ating dakilang Diyos, yung pusong mapagpakumbaba. Yung pusong nagpapakumbaba. Yun ang gustong makita ng mahal na Panginoon sa atin. Amen? Praise the Lord. Kahit gaano ka pa tayo kagaling, kung merong pride tayo, tandaan natin, mapapahamak tayo. Amen? Kahit gaano pa tayo katalino, mga minamahal. Praise the Lord. Tandaan natin, hanggat hindi natin ibinababa yung pride natin, darating yung time, mga minamahal, mapapahamak tayo. Kaya may warning, mga minamahal. Merong Word of God na nagpapaalala sa atin paano mamuhay, mga minamahal, ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi tayo nabubuhay sa ating mga sarili. Nabubuhay na tayo, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Mga minamahal, sa panghuli, mga minamahal, hallelujah. Isa pang aral na ating makukuha, mga minamahal, sa ating mensahe, inaaralan. Praise the Lord. Na kung saan, mga minamahal, ang simpleng pagsunod pala, may dalang napakalaking himala sa buhay natin. Amen? Praise the Lord. Kaya ngayon, mga minamahal, gawin na natin. Amen? Yung simple na kung saan dati nahihirapan tayo. Ngayon, mga minamahal, gawin na natin lahat. Alang-alang sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Palakpakan natin ng mahalakas ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Maganda na po ang ating mga beloved singers. Marahil ngayong araw, ngayong umagang ito, hallelujah, meron tayong himalang hinihintay sa buhay natin. Meron tayong prayer na gusto natin, mga minamahal, makamit sa ating dakilang Diyos. Amen? Praise the Lord. Pero, tignan natin, mga minamahal. Maari, mga minamahal, meron tayong hinihintay na himala ngayon sa ating buhay. Na kung saan, baka nakatali yan doon sa pride. Kaya, hindi nagaganap. Amen? Baka sa oras na ito, mga minamahal, meron tayong gustong-gusto na makuha natin, makamit natin sa mahal na Panginoon. Pero ang problema, baka nakatali doon sa pride. Kaya hindi makawala. Hindi lumalabas, mga minamahal. Hindi maibigay sa atin. Amen? Praise the Lord. Maari, mga minamahal, sabi nga, baka meron tayong pride, meron tayong galit, o yung ego natin. Amen? Praise the Lord. Na minsan natatamaan. Praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Mga minamahal, ngayon, bitawan na natin yung ating pride. Ibaba natin ang gusto. Amen? Para, mga minamahal, makita natin, kapag ginawa natin ang bagay na yan, diyan nagsisimula yung mga milagro ng mahal na Panginoon. Yung mga himala ng Diyos, yung mga blessing ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas ang ating dakilang Diyos. Hallelujah.